Ngayong araw, isang murang tattoo na naman ang ibibigay natin para sa LRT electrician na graduate ng Bachelor in Railway Technology ata or something. Hindi ko matandaan yung actual name ng course. Basta ganun na tungkol sa mga tren na sinasakyan ng libu-libong na Pilipinong nakikinig sa mga pabibo ko. Yung mga libo-libong commuter sa araw-araw na buhay, pagpasok man sa eskwelahan, sa trabaho o sa pamamasyal along Metro Manila, Rizal at iba pang kalapit bayan nito na kapag simula ka dito sa Masinag tapos Pacubao siguro mga 50 yung bayad or 30. Hindi ko makalimutan, basta dadaan yun ng Ligaya, ng Nas, Recto, mga ganun. Si bossing na client ay isa sa mga matatawag kong pinakatigasin sa mga first timers. Wala pa kasi siyang karanasan sa tattoo o matatuan ng minimalist man lang. Marami sa kanyang pamilya na family members ay tad-tad at fan ng tattoo. Maging ang kanyang tatay, nung kamakailan nga lang daw nagpatattoo yun. Tapos tinago niya pa yung cartridge needles bilang souvenir. Nakakatuwa, di ba? Mga tatay kasi natin, may tuturing sila na old school na, pero kapag sumasabay sila sa mga trip ng mga millennials or ng mga Gen Z ngayon, talaga namang nakakabilib din kasi mahirap din yung pamumuhay dati, pati yung mga kaisipan, practices, yung mga pamahiin, yung mga kultura na hindi talaga bukas yung isip nila, sarado talaga yung nila paniniwala nila na ayaw nila ng tattoo, madumi sa katawan, 'di ba? Kaya gano'n, nakabilib lang may mga gano'n na magulang na sumasakay sa bagong trip, 'di ba? Naging naipagsabayan sa atin. Nakakabagets yun para sa mga magulang. Anyway, client requested a custom chest piece tattoo sa kanyang dibdib. Yung pyesa na to, talagang pinag-isipan ni boss nang maigit kumulang sumobra lumabis ng ilang taon, buwan, linggo, araw, oras, minuto at siguro mga 43 seconds. Kasi meron siyang idea before coming here, pero pinilit ko pa rin siya makipag-collaborate sa akin. Kasi kilala niyo naman ako, medyo bida-bidang mukhang kontrabida. Tsaka dahil sa ako yung gagawa, syempre maganda rin pagka meron akong input, 'di ba? Hindi lang yung sa kanya lang kasi minsan pag hinayaan lang natin silang gawin yung gusto nila, kung saan napapadpad yung mga imahinasyon, 'di ba? Ang isinaalang-alang ko lang naman on top of everything else ay ang kanyang kapakanan for his sake and para sa akin din pala. Mas maganda kasi yung kalalabasan, magiging layout, yung magagawa namin kung di namin mamadaliin. Yung iba kasi ganun, pagdating sa tattoo shop, higa dyan, tusok na, diba, ganun agad. Pero kami kasi ni boss, nagkwentuhan muna kami, nagpalagayan muna kami ng loob namin, tapos tinanong ko muna kung ano yung mga gusto niya, tapos diniscuss ko din naman yung kung ano yung mga gusto ko. Kung kasi hindi kami magpapadalos-dalos sa desisyon, sa dami ng mga iniisip, mas maganda yung magagawa namin. Mga parte ng piraso, hibla, hilatsa, atom, neuron, nucleus, particle, galaxy, universe. Yung pwedeng maapektuhan, madamay, magkaroon ng butterfly effect, domino effect, law of attraction, nature balance, natural selection, theory of evolution, algebra, geometry, trigonometry, calculus, science, biology, chemistry, physics, Zumba, parkour, Netflix, long ride, SOCMED at iba pang iba-iba. 'Di ba? Alam nyo kasi pag may ginawa ka isang bagay, lahat 'yan magkakaugnay 'yan. Kaya nga nakaka-fascinate. Fascinate. 'Di ba? Sobrang fascinating isipin yung mga na yung tawag doon yung mga theory, 'di ba? Conspiracy about doon sa sa Matrix na lahat ng bagay, lahat ng ginagawa mo may kaugnay sa iba pang bagay. Halimbawa ako, pag ginawa ko to, uminom ako ng tubig, merong mala yung kaisipan na apektado doon, yung tipong
yung itong insidente na to, itong pangyayari na to, may kaugnayan doon. Basta ang hirap niya ipaliwanag pero I'm sure nagets naman yun ng mga natin dyan, mga tropa pits natin. Alam nyo, pwede naman talaga magbanggit dito ng mga bagay na seryoso at may katuturan. Pero wala Siguro ganito talaga ang maging author. Yung tipong magiging outlet na ng mga emotions, ideas, dreams, frustrations, aspirations, at kung ano-ano pang tumatakbo sa isipan. Tsaka wala naman kasi tayong formal education tungkol sa kung paano natin i-express yung mga nasa isip natin. Kung paano tayo magiging creative, 'di ba, dun sa composition ng mga department. 'Di ba? Basta ganoon. Kaya ako kung paano lang sumagi sa isipan ko, kung paano ko siya maisip sa aking paraan kung saan ako komportable. So doon ko lang bala kayo dyan. Pero on trip nyo lang makinig nung wala lang mo kayong magawa, libre naman manood, 'di ba? Why not? Malaking bagay yung pagsuporta nyo sa akin. Sa ganyang paraan lang, nabibigyan nyo ako ng motivation na mas lalo pang gawin yung makakaya ko, mas pagbutihin ko pa kasi kaya nga ako gumagawa ng video, 'di ba? Para panoorin nyo and para sa akin din kasi balang araw banda-banda doon babalikan ko lahat ng mga video na to tapos magbabalik tanaw ako na mapapasabi na lang sa sarili na, uy, ganun nga pala ako dati. Ay, ganito nga pala ako dati mag-isip. Eto yung pinagugutan ko kung nasan na ako ngayon, di ba? Ganun, ang sarap lang. At least meron kang mababalikan. Kasi lagi ko rin binabanggit sa mga nakakausap ko na yung mga scientists nga lagi silang nagvi-video sa progress nila. Doon sa pati mga pagkakamali nila naka-video. Experiment 100,057. Yung daga gumagalaw pa pagkatapos nating tusukin ng serum, o diba? Pumalpak tayo dun sa nakaraan nating project and hopefully ngayon okay na. Ganun sila kasi kahit na yung pagkakamali nila na yun, meron silang mapupulot doon na maaari nilang gamitin para sa susunod na eksperimento na magbibigay sa kanila ng success. O diba parang ganun? Para sa akin, sobrang laki ng epekto sa bawat tao ng mental health. Yung sa akin, di ko naman masasabi na sobrang healthy. Pero at least, kahit papano, gumagawa ako ng paraan para maging maayos ang pakiramdam ko. Minsan, dinadaan ko lang sa gala, dinadaan ko lang sa food trip, sa mga kasiyahan, sa tawanan, kantahan, drawingan. Diba? Kagaya nitong tattoo, grabe, sobrang laking tulong nito sa mental health ko. Para kasing therapy siya sa akin Tuwing nagtatattoo ako, nahihiwala yung kaluluwa ko sa physical na kaanyuan. Napupunta sa isang fantasy world na ako lang yung nandun or minsan meron din dong mga angels. Tapos yung mahal ko nandun lang kami, namamasyal kami sa paraisong hardin na ganun. Siyempre, basta alam mo yon yung comfort zone mo, yung parang, anong tawag doon? Basta parang, komportable ka, diba? Doon sa mga senaryo na gano'n, tipong napapaligiran ka ng mga libro, chill-chill ka lang, nasa duyan ka, or naririnig mo yung mga huni ng mga ibon, lagaslas ng mga tubig, gano'n. Nakaka-relax. Kaya nga sa iba, sa mga sobrang stress, pwede nyo ring itry yung art. Kahit na hindi man kayo ganun sobrang galing, hindi man kayo praktisado ng painting, wala mang nagturo sa inyo, wala lang, try nyo lang. Basta humawak lang kayo ng lapis, ng pangpinta, or sa case ko, pantato. Diba? Tapos, hayaan nyo lang yung kamay nyo, yung utak nyo yung magdikta kung ano yung kalalabasan ng masterpiece nyo. Kaya sa mga problemado dyan, for your information, pero alam ko naman na alam nyo to. Basta ipapaalala ko pa rin na lahat ng nararanasan nyo ay nararanasan din ng iba. Pwedeng sa ibang aspeto pero halos katimbang pa rin yan. Yung parehas lang yung bigat, weight. Balik tayo dito kay bossing na client. Masasabi ko na isa rin to sa mga di ko makakalimutang natatuan ko. Bukod sa parehas kami long hair,
Iba talaga ang kinalalabasan pag maayos ang transaksyon. Smooth ang takbo ng flow, daloy ng mga pangyayari ng chain of events. Kapag okay kayo sa isa't isa, yung nag-click kayo, yung magaan yung loob mo sa kanya, 'di ba? Kaya nga ako kadalasan minsan bago ako mag-start ng tattoo, sineset ko muna yung mood, yung hindi agad na, tara na, game na. Nagano muna, tatanungan muna, boss, matagal na ba kayo dito sa tinitiran nyo, ganun. Tapos, ano yung origin mo, ganun ka mga libangan or trabaho, yung kamusta naman yung pamilya, ganun. Para at least kahit paano makakonect tayo dun sa kanila. Parang avatar lang, kinokonek-connect. Yung kondisyon ng isip, dyan din nakasalalay yung kabuuang magiging outcome ng resulta. Kaya ako, ginagawa ko pag sobrang gulo ng isip ko, di ko talaga tinutuloy ang project. Halos bihira naman yun mangyari. Pero kung dumating man ng panahon na yon, ay sinisiguro ko na pagbubutiin ko sa susunod na session. Talagang ang nangyayari kasi, hinaharap ko lang muna kung ano man yung nangyayari ngayon. Tapos, tsaka ko harapin yung mas makaka-apekto pa. Kailangan ko lang talagang timbangin kung ano yung mas kailangan unahin. Ganun naman sa problema kasi putik na yan, subukan mo mag-solve ng problema sabay-sabay. Let's say kagaya sa exam, 'di ba? May exam 1 to 60. Hindi mo yung pwede ipasok sa utak mo ng sabay-sabay 60 items, solve mo sabay-sabay, 'di ba? Hindi ganoon. Mag-uumpisa sa number 1 or kung hindi mo man ma-solve yung yung problem, 'di ba, sa number na to, edi lagpasan mo muna after mo nung ibang mga problems, tsaka mo balikan. Pero wag mong pagsasabay-sabayin, one at a time, step by step, 'di ba? Ganun lang. Wala tao lang. Limitado lang yung kaya nating gawin. Hindi tayo robot, hindi tayo AI. Di naman talaga excuse to para magkamali. Pero pag di na talaga natin maipaliwanag ang nangyayari sa paligid, ang mga bagay-bagay, dun, babalik at babalik tayo sa realization na lahat ng ginagawa natin ay di natin kasalanan. Kung minsan, mas nauuna pa natin irason sa mga sarili natin na ang naging epekto ay kasalanan ng iba, kahit na mayroon ring namang factor, variable na tayo mismo ang dapat sisihin. Don't get me wrong, di naman porket tayo ang may kasalanan dapat na agad-agad tayong mag self-pity. Imbis na mawalan tayo ng pag-asa, mas maigi na mas taasan pa natin ang tiwala natin sa sarili natin na kaya natin tong lampasan. Para naman sa ganun, makaisip tayo ng mas malinaw, mas maayos, makabuo ng naaangkop na solusyon sa mga suliranin at masasakatuparan natin kung ano man na nararapat nating gawin. Para bukas, okay ka na. Wala ka ng problema. Magaan na ulit yung loob mo. Kalmado ka na ulit, nakangiti ka na. Patawa-tawa ka na lang sa Gedli at mas maganda pa yung mga susunod mong magagawa, ma-achieve mo yung mga gusto mong i-achieve, 'di ba? Matutupad mo yung mga pangarap mo, magiging positibo yung pag-iisip mo, magiging mabuting halimbawa sa mga taong nakapaligid sa iyo, mapapasaya mo yung pamilya mo, yun. Tapos tuloy-tuloy na yung mga positive na pwedeng mangyari sa iyo hanggang sa hindi mo mamalayan na wow, thank you Lord, 'di ba? Kasi maganda na yung mga nangyayari sa iyo. Dahil lang 'yan sa magandang pag-iisip, malinaw, 'di ba? Basta kaya yan, guys, putik na yan. Kailangan nyo lang maging positive lagi. Huwag lang sa drug test, pero kailangan nyo maging positive yung utak nyo. Lahat yan, kaya nyo. Kung ano man yung gusto nyo gawin, gawin nyo lang. Kung ano man yung sinasabi ng ibang tao, kunin nyo lang yung lesson na pwede nyo mapulot sa kanila, 'di ba? Pero sa huli, sarili nyo pa lang din ang maaasahan nyo. Sarili nyo lang din yung magtutulak sa sarili nyo, 'di ba? Huwag na yung ibang tao kasi andyan lang sila, bonus lang kapag ka sinuportahan ka nila ng walang hanggan, kapag ka minahal ka nila unconditionally. Pero hanggang sa huli, sarili mo, pagka kaya ng sarili mo na pakinggan kung ano man yung mga nasa sarili mong isipan, kung ano man yung mga gusto mong gawin, gusto mong matutunan, mga gusto mong masolusyonan, kayang-kaya mo yan.
Yun nga, ang pagiging independent, 'di ba? Kasi pag dumepende tayo sa iba, mahirap kasi sobrang unpredictable ng mga pangyayari sa paligid eh. Kung ang sarili natin handa sa anumang pwedeng mangyari, 'di ba? Uy, kaya ko 'yan. Ganun lang isipin mo pag may dumating sa harap mo. Oh, nagawa ko na 'yan dati. Mas kaya ko 'yan ngayon. May dumating na malaking problema. Oh, mas malaki pa dyan yung dati. Wala, basic na lang 'yan. 'Di ba? Sa atin din, wag lang tayo matakot sa mga kinatatakutan natin, sa mga challenge natin, or kung talagang takot ka basta harapin mo na lang. Kung manginig ka man dyan, kung tumindig man yung balahibo mo, hayaan mo lang kasi dyan ka mas magiging matatag, dyan ka mas magiging malakas at matututo ka kung mga sikretong mga technique. 'Di ba? Para mas maging maayos pa yung mga kalagayan mo sa buhay. Kung ano-ano ng mga pinagsasabi ko dito. Kaya, bago matapos tong video, at gusto nyo ng murang tattoo kagaya nito, kontakin nyo lang ako agad sa FB page More Than Vlogs. Text o tawagan ako sa cellphone number ko 0970-8250395. Papaalala ko nga pala sa inyo, sa mga hindi alam dyan, yung Baras Rizal, nalalayuan dito. Pwede ko kayo i-home service saan man kayong lupalop ng daigdig universe, alright? Basta kayang motorin, kayang liparin, kayang languyin, pupuntahan ko kayo dyan. Basta pag-usapan lang natin ng mabuti, madali naman akong kausap eh. Medyo mahirap lang intindihin, pero magkakaintindihan din tayo. Basta tiyagain lang natin kasi lalo na ngayon, lately, yung mga cover-ups dyan, ang daming mga nag-i-inquire. Walang problema guys, bibigyan ko kayo ng malupit-lupit na deal. Kakayanin natin yan, yung sakit, yung presyo, yung panahon, schedule, di ba? Lahat yan kaya natin gawin ng paraan. Basta tsagain lang natin, basta magtagpo lang tayo sa gitna, ay di pinagtagpo, di ba? Yun. Paano? Bago matapos itong video, panoorin at alamin muna natin yung tattoo client review. Let's go. Yeah, gusto mo ba ng tattoo? I got you bro. Full back, full sleeves, full leg, let's go. Full front, sa tuhod, sa siko, sa leeg, ulo, kahit face ganado. Support local, proud, Pinoy artist. Murang tattoo pero maangas, legit. Daw ang pinaghirapan, buyat bawat beat. Baguhan pero may diskarte, hindi cheap. Line, shading, harmony, flow, texture, contrast, light and shadow. Design na malupit, ako bahala sa'yo. Sa studio man o home service, let's roll. Pwedeng umaray pero bawal gumalaw. Precision sa karayom, di ako atras, bawal sumablay. Gusto mo fine line, so bold na bara. Ko bahala, wag madala. Check my craft, bawat stroke may puso. Pinagpuyatan kaya siguradong gusto. Support local, proud, Pinoy sa tinta. Murang tattoo pero astig ang gawa. Poly, mandala, geometric, malupit. Boss, tapos na yung tattoo natin. Anong masasabi mo? Grabe boss, first tattoo natin almost 12 hours. Yun. Sa mga gusto mag-avail ng quality pero murang tattoo, huwag kayong mag-iyak, mag-message sa page ni Sir, More Than Vlogs. Yeah. Alright, Suabe. Rate mo, natin. Rate mo nga pala boss, 1 to 10. 11. Yeah. Grabe si Bossing, hindi na kayo pa tayo nito galing sa Malabon City. Malabon, kapatid ni Abadon. Malabon Tags. Ulit ka pa ba boss? Oo boss, ano naman, ikaw naman dumalaw doon, ikaw naman buwan. Ayun, papa home service naman daw. Salamat boss sa tiwala. Thank you, suabe. Sa mga gusto mag-avail ng murang tattoo, mag-DM lang kayo, huwag kayo mahiya. Yeah. Nga pala, guys, si Bossing, nagnenegosyo to ng mga sombrero. Pag gusto nyo, score lang kayo. DM lang kayo sa page natin, tapat sa underground. Mabilis kayo ma-replyan doon kung gusto nyo pang PSD or retail. Ayun, DM lang kayo sa akin. Yeah. Grabe. Oo. Unang tattoo natin pero kinaya naman, no? Yun, ah. Tignan nyo yung resulta. Ayos. Sige. Tamang ano lang. Tibay, no? Putik first tattoo. Minimalist lang, guys. Kalaki tao, minimal tattoo, ano ka bakla?